Hello guys! Samahan niyo ako. Magluluto tayo ngayon ng macarona bechamel. So, nagisa na po ako ng sibuyas at sili dyan. Haluin lang po natin hanggang maging golden brown. At dito po sa kabilang side, nagpakulo na po ako ng tubig dyan. Nilagay ko na rin yung pasta, konting oil, and asin po para magkalasa ang ating pasta at oil para hindi ito magdikit-dikit. Nilagyan ko na rin po yan ng 500 grams na giniling na beef. Nilagyan ko rin ng mga seasonings, ginger powder, chili powder, and then kusbara powder or coriander powder, and then curry powder, and paminta, konti, at konting asin, at haluin lang po natin yan. Depende po guys kung ano yung pinapalagay ng amo nyo sa inyong mga niluluto. Kami kasi marami talagang ingredients na kailangan ilagay dyan. Depende po yan sa amo nyo kung ano yung gusto nila. So, eto na guys, luto na nga ang ating pasta. Pwede na po hanguin yan at i-drain na po natin yan at palamigin. As you can see, pwede na po yung ating giniling at pwede na rin po tayo mag-add ng tomatoes or kamatis na blender po. Fresh tomatoes po yung ginagamit namin dito at hindi kami gumagamit ng in-can na tomato. Nag-add din po ako minsan ng chili tomato paste if ever na hindi po medyo red yung ating tomato. Lulutuin lang po natin yan ng about 45 minutes. Depende po kung hanggang kailan magiging tuyo ang ating giniling at lumabas na po ang oil. Kailangan po hindi gaanong dry ang ating giniling para hindi magiging dry later ang ating pasta. So, pinapakuluan ko lang po yan hanggang sa matuyo po siya. At dito po sa kabilang side ko, nagtutunaw na po ako ng kalahating butter dyan para sa ating sauce. Tutunawin lang po natin yan hanggang sa matunaw po. Depende po kung gaano kadami ang gusto nyo. Dahil marami po ang aking lulutuin, so naglagay na rin po ako ng flour na 3 kutsara. All-purpose flour po ang aking gamit. At hahaluin ko lang po yan hanggang sa maging mix po silang lahat. Yung tunaw na po sila dyan. Depende rin po yan kasi gusto ko kasi hindi dry yung aking sauce mamaya. So dinadagdagan ko na rin po yan. Hahaluin lang po natin yan hanggang sa matanggal yung bilog-bilog ng ating flour. So tingnan nyo guys. Dito na rin po ako natuto magluto ng ganyan. Hindi po talaga ako marunong magluto sa Pilipinas. So pagdating ko dito, natuto na rin ako. Sa tagal ko dito sa ibang bansa, na-adapt ko na rin po yung mga pagkain dito or yung kapaligiran. Nasanay na rin po ako sa lasa ng mga pagkain. So, malapit na po yan guys. Mix lang po natin mabuti yan hanggang sa matunaw po siya or magmix po yung lahat-lahat dyan. At dito naman sa ating bowl, naglagay po ako ng 3 can na original cream at naglagay din po ako ng powdered milk. Yung iba po ginagamit po ay fresh milk or evaporated milk. Pero kami kasi, hindi ako gumagamit dito niyan kasi nga ang gamit namin ay Wadi Fatma powdered milk. Mas sanay po ako dyan. Naglagay po ako dyan siguro mga 12 na spoon kasi marami po ang aking gagawing pasta. And then, nag-add din po ako ng paminta and asin para magkalasa po yung sauce ko mamaya at ihalo ko lang. And then 3 glass of water and mix lang po natin yan. After nga po ma-mix, ilalagay na po natin dyan sa ating kaninang na-set aside na butter and all-purpose flour. Hinalo-halo ko po yan, pinainit ko lang po konti para mas mabilis po kumulo mamaya. Pag nilagay ko na po itong mga sauce, so i-add ko na po dyan ang half ng sauce and then mix it well para hindi po siya mabuo-buo yung mga gatas dyan na hindi ko pa gaanong natunaw. Ayan, mix ko lang po yan. Pero dapat pag gumagawa ka ng sauce na ganito, i-mix mo kasi para hindi siya masunog. Mabilis kasi masunog yung ilalim nito guys. Ginhalf ko lang po yan and then i-add ko na naman po yung kalahati pag kumulo na po yung ating gatas dyan na para sa sauce. Depende po, iba-iba po tayong paraan sa paggagawa nito or sa pagluluto nitong macarona pasta na to, spaghetti bechamel. Depende po sa amo nyo kung ano yung pagkaluto nila, pero ito na po kasi nakasanayan ko. And then tinatry ko rin po yung iba, dinadagdagan ko ng ibang ingredients, and then kapag alam ko na mas okay yon,
the next na magluto ako, ganun na rin po yung pagluluto ko. Hindi po ako nagsistick sa isang lasa lang po. At ayan nga yung ginamit ko na cream, original cream, Gista, or original cream po yung tawag dito. Yan po yung ginamit ko kanina kasi hindi ko napakita. Yan po yung nilagay ko dun. So, ayan na po, medyo malapot na yung ating sauce. Tingnan nyo guys, di ba? Ganyan dapat. Pero wag gaanong malapot guys at wag din gaanong malabnaw. Tingnan nyo, And natapos na po tayo dun guys. So, ayan na, ready ko na po yung aking paglalagyan na saniya or ang ating Pyrex na pwede po sa oven para hindi po nababasag yan guys. So, ayan na po yung aking sauce. Ayan na, yung medyo malapot nga yan Dapat hindi siya gaanong malapot guys. Kasi para hindi siya gaanong dry mamaya. Pero dinamihan ko naman yan guys. So, huwag kayong mag-alala. Magiging okay pa rin yan. And ayan na po yung aking giniling at hindi rin siya gaanong dry. At ang aking pasta, spaghetti pasta. Ganyan po yung paggagawa ko dito ng pasta. Ewan ko kung sa Pilipinas kung kumakain sila ng ganito. Itatry ko po pag uwi ko. O diba? So hinimay-himay ko na po yan kasi medyo nagkadikit-dikit na kasi siya guys. So diba? Ayan, himay-himay ko lang po yan. And ikalat lang natin sa ating saniya or sa ating glass na lalagyan. Makapal naman yan guys, di ko alam kung anong totoong tawag dyan, isaniya yung tawag dito. Naglagay na rin ako ng mozzarella cheese, o diba? Naglagay na rin po ako dyan konti, and then i-add ko po yung giniling na niluto ko kanina. Ganyan din ba kayo guys? Shout out sa mga gumagawa niyan dito. Ang hirap nung una, gawa ko laging palpak yan. Hindi nila makain kasi sobrang dry. Minsan naman nasusunog ko, or minsan sobrang lapot po ng texture ng sauce ko kaya hindi nila gaanong kinakain. And minsan lang din ako gumagawa niyan dito kasi mas gusto nila yung kanin and sabaw dito. Minsan lang pag hindi talaga ni-request na magluto ako ng ganyan, hindi ako nagluluto kasi hindi siya mabenta, hindi siya makain. So, nag-add na rin po ako dyan ng kalahating sauce, nilagay ko po yan sa gitna. Tapos ikalat ko lang po yan hanggang sa malagyan ko na po lahat para hindi nagiging dry yung ilalim ng aking pasta. And inaano ko po yan, tinutusok-tusok para bumaba po yung ibang sauce niya mapunta dun sa ilalim. And dadagdagan ko ulit ng pasta. O diba, yung pasta ko, hindi ko kasi pinuputol yan guys kasi ayoko nga yung putol-putol. Gusto ko yung talaga yung mahahaba. Ewan ko, ganyan ako maggawa dito ng pasta. Ayoko siya putulin. Kahit sa noodles, hindi ko talaga siya pinuputol guys. And inad ko na po dyan sa top yung tirang giniling ko. Nagtitira po talaga ako dyan. Nilalagay ko po yan dyan sa taas niya. Para naman medyo maganda-ganda tingnan. O diba? Pero konti lang pala yung nagawa kong giniling guys. Kasi nang dami ko palang pasta. Akala ko konti lang yung pasta ko. Pero 500 grams po yung pasta ko and 500 grams yung giniling ko pero konti pa rin siya tingnan. Pinagkakasya ko na lang talaga. Buti na lang marami akong sauce na ginawa. So makikita nyo, tapos na. Tapos na, ganyan lang siya kasimple gawin guys. Mag-add na rin kayo ng mozzarella para medyo maganda tingnan. Masarap kasi siya guys pag marami siyang cheese. O, diba? Ang hirap pala mag-voice over. Ngayon ko lang na-realize na ganito pala kahirap mag-voice over. Akala ko basic lang. And then, add ko na po dyan yung aking tirang sauce. See? Nakita nyo, ang dami kong nagawang sauce. Kasi mas masarap po siya guys pag maraming sauce talaga. Diba? Ikalat lang din natin yan. Simutin. Kasi sayang yung ginawa nating sauce. Yung ibang mga amo talaga, hindi ganyan gumawa. Ako kasi, nasanayan ko na yung ganyan na paggagawa ko ng ganyang bechamel. Masarap kaya yun guys. Try nyo din lutuin sa mga amo nyo. Kung magugustuhan nila. Pero dito naman, nagugustuhan naman nila yan. Kaso lang, hindi talaga sila mahilig sa pasta. Minsan lang talaga yan i-request na paluto sa akin. Hindi naman po ako perfect magluto guys. Dito lang talaga ako natuto. At natuto lang po ako sa panunood. Or minsan, ini-instructionan lang po ako ng amo ko kung paano yung gagawin ko. Or minsan, common sense na rin kung paano natin gawin. Basta alam ko yung ingredients at alam ko kung paano siya gawin, nagagawa ko naman po siya ng maayos. And nag-add na rin po ako ng mozzarella dyan guys. O diba, puro na lang cheese yung aking pasta. Mas gusto kasi nila yan, mas maraming cheese, mas masarap daw.
Kasi mahilig talaga sila sa cheese dito sa bahay. Ang hirap pala mag-voice over, no? Lalo pag mahaba yung videos mo. Ngayon ko lang talaga napansin to na mahirap pala. Akala ko pag nanonood ako sa mga ibang nagvo-voice over, basic lang. At tapos na po natin yan, guys. And then, ayan, tinutusok-tusok ko na naman yung aking ginawa para bumaba po yung ibang mga sauce para mapantay po siya na hindi po siya mag-dry yung gitna or yung ilalim ng aking pasta. Ganyan din po kayo, guys, mga guys. Ganyan din kayo gumawa ng sauce. And hindi po siya umapaw mamaya. Ibibake ko po yan siya for about 15 to 10 minutes. Depende po. Kailangan hindi siya gaanong dry. At kailangan pag nagbibake ka ng ito, guys, pantayan mo. Once na mag-red na kasi itong taas na to, okay na to. Kasi luto naman yung lahat ng ingredients. Kailangan lang natin tong medyo matunaw yung mozzarella. And then, ayan na, guys. So, diba, na-bake ko na po siya. Oh, ang ganda ng itsura, diba? Ganyan lang, kasi binabantayan ko yung aking oven. Dati, pinapatagal ko siya. Pero mas maganda siya yung biglang malakas yung apoy. Kasi need ko lang naman i-bake yung nasa taas na parte. O, diba? Creamy and cheesy. At, nung time na to, may nanghingi na nga ng pagkain. Oh. O, diba? Tingnan nyo siya, oh. Charan! Sarap! Oh, try nyo gawin to, guys, sa mga amo nyo. Try nyo siya gawin. Gusto nila to dito, pero minsan lang talaga sila kumain ng ganito kasi gusto nila ng kanin. Oh, nakikita nyo, hindi siya dry. Kailangan mabilisan yung pagbe-bake nito. At may nanghingi na nga ng lunch dyan. Ganyan lang yung lunch nila. Ready to serve. May libre pa silang turon. O, diba? So, turon, Pepsi, and bechamel.